Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to my channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading kayo nang balang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Chariot. I feel like sa sense ko na energy mo, nakita ko yung mga natutunan mo sa buhay. And marami ka dong nakuha na aral, na lesson. Some of you, andun yung mga naranasan mo na mabigat, mahirap, masakit sa nakaraan. Meron ding masaya na nangyari sa buhay mo. Isa yun sa mga naging inspirasyon mo para i-pursue yung mga pangarap mo sa buhay. Ang mensahe ng card mo, mayroong opportunity na papasok o darating para sa'yo. Some of you nakita ko na mayroong darating na text, chat, or email dito. Kailangan mong balansehin yung mga dumarating sa buhay mo at yung mga ginagawa mo. Some of you mayroon ditong blessing na ibibigay or marireceive mo at pinaghirapan mo din to. Or mas gusto mo yung tumutulong, lalo sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan mong matuto na habaan yung pasensya, huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon para hindi magkamali at pagsisihan sa huli. You feel betray or napagod ka na, kaya sumuko ka na. May tao na sobrang pinupunuan niya yung pagmamahal na kaya niya sa bawat sitwasyon na pumapasok sa buhay niya. Ganon ka rin. Binibigay mo lahat ng makakaya mo. Kapag nagmahal ka, lahat binibigay mo. Some of you, andun yung pagmamahal na binibigay mo para sa sarili mo. Kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung nagpupuno nun. Very passionate ka sa goal mo. Once na decided ka dun sa mga pangarap mo, talagang gagawin mo lahat ng paraan na kaya mo para maabot yung pangarap mo. Some of you, may tao na very passionate na gusto niyang ipakita yung kanyang affection and intimacy para sa'yo, yung kanyang passion. Ginawa mo lahat ng makakaya mo, pero iniisip mo, bakit ako lang yung lagi nagbibigay, walang bumabalik. May mga sitwasyon talaga na sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi pwedeng hintayin mo na may darating or masusuklian lahat ng ginagawa mo. Mas okay na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nanghihingi. Kapag nagbigay ka, alam mo sa sarili mo na may kasamang pagmamahal yun. Hindi kailangan na merong kapalit palagi. Meron ka ditong susubukan or may gusto kang takasan, layuan, iwasan. Clarify natin ang 8 of Wands, 8 of Wands, and King of Pentacles. Maraming opportunity na darating sa buhay mo. And unti-unti na magiging stable yung financial mo. Dahil itong opportunity na to, very passionate ka dito sa mga dumarating na to. Gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo. Some of you, may tao dito na pinag-iisipan niya mabuti kung ano yung hakbang na gagawin niya para makipag-communicate sa'yo. Clarify natin na ang Temperance,
Two of Pentacles and the Sun. May kailangan ka ditong harapin at pagdesisyonan ng tama. Timbangin mo kung ano yung nararapat dun sa sitwasyon na yon. And may darating dito na magiging masaya ka, magiging okay naman yung lahat ng dumarating sa buhay mo. Kailangan mo lang talagang habaan yung pasensya mo para hindi ka mapagod dun sa mga pinagdadaanan or dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Two of Cups. Ace of Wands and Eight of Cups. May gusto ka ng alisan, kalimutan. Some of you may darating dito at hinihintay mo na. Andun yung bagong sismulan mo na opportunity, project, or something na very passionate na pagkakaabalahan mo. Some of you, pwedeng relationship, pwedeng may offer na darating. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Ten of Wands and the Devil. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo. Ginagawa mo lahat. Pinupunuan mo at pinibigay mo kung ano yung makakaya mo. Minsan, feeling mo sobra-sobra na yung ginagawa mo at napapagod ka na. Clarify natin ang Six of Pentacles. King of Pentacles and the Hangman. You feel stuck dun sa sitwasyon na nangyayari ngayon sa buhay mo. Some of you, pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung gagawin niya. At andun yung may mga gusto siyang ibigay sa'yo, pero nahihirapan siya magdesisyon right now. Clarify natin ang Ten of Swords. Knight of Swords and the Lovers. May communication na darating or magkakaroon ng clarity yung situation na nangyari sa buhay mo na nag-end sa nakaraan. Minahal mo yung tao at minahal ka rin ng tao. Clarify natin ang King of Wands. Six of Cups and Nine of Wands. May past person na palagi kang iniisip. And sobra siyang nasasaktan. Natuto na rin siya na bigyan yung puso niya ng distansya. Kasi natatakot siya na mag-failed or hindi niya makuha yung gusto niya. Some of you, gagawin mo yung lahat ng makakaya mo. Kahit ano yung hirap na pagdaanan mo. Basta kaya mong tumulong, gagawin mo. Lalo na doon sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Seven of Swords. Six of Pentacles and Six of Cups. Nakita ko na yung past person mo. Meron ditong nangyari na pagsisinungaling or cheating. Yung past person mo, ginagawa niya lahat ng makakaya niya para alisan yung isang sitwasyon sa buhay niya. Some of you, may susubukan ka dito para maibigay sa mga mahal mo sa buhay yung kaya mong tulong para sa kanila. Kung ano yung meron ka, binibigay mo sa kanila. Alamin natin kung ano man sign ng yung gabay. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intentions of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies and lift you to a higher place of a peace and compassion. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano yung papasok sa buhay mo, tanggapin mo lang yun. Kung ano yung binibigay sa'yo, harapin mo. Kung may mga naranasan ka na nasaktan ka, kailangan mong
magkaroon ng forgiveness. Gawin mo yung makakaya mo sa mga dumarating sa buhay mo. Kung nasaktan ka, magpatawad ka. Kasi hindi naman palaging ibibigay sa yung maganda, okay na sitwasyon, yung gusto mo. Yung mga na-experience mo na yun, malaki yung nagiging tulong nun para ma-improve yung sarili mo. At may matututunan ka dun. Para malagpasan mo yung mga mabibigat pa or mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan na dumarating. Yung mga pagsubok na nararanasan mo, may mga solusyon dyan. Hindi pwedeng palaging maganda lang yung darating sa buhay mo. Binibigyan ng bawat tao ng pagsubok dahil alam ng Diyos na kailangan natin yon. And mahalaga na ibalanse mo lang yung mga nangyayari sa buhay mo at harapin yung mga pagsubok na yun, gawin mo yung makakaya mo. Kung kailangan mo ng tulong, magdasal ka lang palagi para nandiyan ang Diyos para gabayan ka. Tulungan ka dun sa mga pinagdadaanan mo. Kung iniisip mo na bakit ganun, sobrang hirap na mga nangyayari sa buhay ko, magulo. Yung mga nangyayari na yun, may rason yun eh. Hindi pwedeng nangyari lang yun. After all na na-experience mo yun, malalaman mo sa bandang huli kung bakit. Marami ka dong matututunan na bago, at the same time, mag-i-improve ka at mag-grow ka. At matututunan mo rin sa sarili mo na mag-heal by your own. Basta isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos para sa'yo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.